Hello, and welcome to the CCF Online channel. We are excited for you to be part of another worship experience. We pray that what you learn here today will deepen your relationship with Jesus. Enjoy the message. Magandang gabi po sa inyong lahat at pinagpalang, dakilang, Kristong punong-punong Pasko. Okay ba sa inyo? Well, praise God. Pakibati niyo po yung katabi niyo ng Merry Christmas. Ayan. Tayo kayo. Batiin nyo nasa likod. Kasi pagka pinatingnan ko sa likod, tatalikuran kayo eh. So, tayo na kayo. Yan. Minsan lang natin to gagawin. Total Pasko naman. Praise the Lord. Di ba? Alam niyo po, napakalaking pagpapala po sa atin na tayo po'y makapagdiriwang ng Pasko. Dahil sa napakaraming taon na hong nagdaan, alam niyo po ba na ang Pasko ay pinagdiwang lamang noong 336 AD. Kasi hindi ho yan kasama sa mga pagdiriwang ng mga Christians. Kasi ang Pasko ho, nung una, ito po'y pagdiriwang muna ng mga pagano. Alam niyo po ba yon? Ang kanilang sinasamba, yung si Saturn. Kaya mayroon silang tinatawag na pagdiriwang ng Saturnalia. Nagsisimula po yan ng ika-17 ng Disyembre hanggang sa ika-23. Nagdidiwang siya, bibigayan sila ng regalo. Pagdating nila ng 25, pinagdiriwang nila yung sinasamba nilang Diyos na si Mitra. Ang tawag diyan, Sun, the unconquerable sun, ang hindi masakop na araw. Ganun po. Ngayon, yung mga Christians, dahil po sa kagustuhan nilang mabigay po yung mensahe ng Panginoon tungkol sa kanyang pagdating, ito po, tinry po nilang abutin sila, and to use the celebration, they celebrated the unconquerable Son, si Jesus. Okay? Ngayon, kaya ho baka magtaka kayo, bakit itong mga Christian nagse-celebrate ng Christmas? Hindi naman dapat. Alam, sa totoo lang, sabi sa Bible, may mga tao na sa isang araw, mas higit sa ibang araw, pero lahat basta gagawin mo kay Kristo para sa Panginoong Diyos, yun ay kalwalatian sa Kanya. Okay? Kaya kung tayo nagdiriwang dahil naging kasanayan na lamang, sayang naman. Huwag sana. Kasi pag ganun ang ating estilo o ganun ang ating lifestyle, ibig sabihin, nagdiriwang lang tayo for the sake of celebrating because it was a pressure of the society, tayo na lang po ay pareho na lang din ng mga pagano. Nakuha ninyo? We are not here to celebrate the date kasi nobody really knows the very exact date of Christ's birth. Walang nakakaalam. Wala sa Bible yan. Ang sineselebrate natin, Jesus Christ came. Okay po? Ngayon ito maganda. Bakit tayo nagbibigayan? Because God Himself showed us, for God so loved the world that He gave His only Son. Kung siya nga nagbigay, sabi niya, gusto ko rin kayong matutunang maging mapagbigay. Ito yung isang bagay po. Huwag nating maging mapagbigay dahil Pasko lang. Gaging lifestyle na natin ito. Pagkatapos ng Pasko, maging mapagbigay pa rin tayo. Okay ba yan? Parang lumungkot kayo bigla, no? Ang sakit na nga sa ulo magbigay ngayon eh. Hindi kasi nape-pressure tayo. Pero yung maging normal yon, yung lifestyle mo na magbigay, dapat yun ay parang normal na pamumuhay natin. Hindi yun, masaya. Mamaya papaliwanag sa inyo. Alam niyo, tuwing Pasko, syempre nagbibigayan, Tama? Nagbibigayan. Merong isang lalaki, binigyan niya yung asawa niya ng diamond ring. Pero may sabi ng kaibigan, grabe ka naman, ang mahal ng binili mo, diamond ring, para sa asawa mo. Sabi niya, kasi yun ang gusto ko ibigay sa asawa ko, yung gustong-gusto niya. Di ba? Di ba ang gusto niya yung SUV na 4x4? Di ba yun ang gusto niya? Pare naman mahirap humanap ng peking 4x4 na SUV. Kaya, di ba, mapapansin niyo, ang daming regalo ngayon, puro peke, diba? Yung relo nga, nakalagay, Mike, hindi Nike, Mike. Nagbiro lang po yan, nagbibiroan lang kami kanina. Tapos, meron pa po isa, nakakatuwa naman. Ito, isa naman, sa sobrang kagustuhan niya magbigay, yun, nahuli ng pulis. Tapos, dinala ho sa korte. Ang saya-saya pa naman nung huwes. Sabi niya, nung hukom, sabi niya, anong kaso mo? Ang saya-saya pa naman napaaga po ang aking Christmas shopping. Napaaga? Anong kasalanan mo dyan? Wala namang kasalanan sa ganyan. Sabi niya, gaano ba kaaga? Hindi pa po bukas yung tindahan Ang tagal Hindi nyo nakuha, no? Okay lang. Merry Christmas. Anyway,
Tayo na po ngayon ay mag-usap patungkol po sa Pasko. Naging tradisyon natin magbigay ng regalo. Sino sa inyo ang nag-e-enjoy pag nakakatanggap ng regalo? Be honest. Uy, praise God, praise God. Alam nyo ba, hindi lahat ng tao mag-e-enjoy pag tumatanggap ng regalo, ha? Minsan pagtanggap nila, hala ka, hindi ko siya naalala. Nagkakaroon ng sense of guilt. Napansin niyo? Yung iba naman, pag nagbigay, naku, dagdag na naman basura ito sa bahay. Walang gamit ito. Napansin niyo ba yun? May mga ganong tao eh. Hindi marunong magpasalamat, hindi nag-e-enjoy. Kaya blessed kayo that nag-e-enjoy kayo pag tumatanggap ng regalo. Yung iba naman, pagka nakatanggap ng regalo, talagang syempre nagse-celebrate sila o kaya naman sinasabi nila, naku, paano na to sa susunod na taon? Mahal yung nabigay niya, dapat taasan din natin, bibigay natin. So it becomes a pressure. But supposing, sabi ko sa inyo, na meron akong regalo sa inyo, na makapag-solve ng pinakamatindi niyong problema sa buhay. Yung regalo na to, hindi lang basta makapag-solve ng problema mo, ito pa ang tutugon sa pinakamatinding sakit ng damdamin na naranasan mo sa buhay. Your deepest hurt. At itong regalo na to, hindi lang yon. Ito, magbibigay sa iyo ng confidence, magbibigay sa iyo ng kagalakan, magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip at puso. At itong regalo na to, magbibigay sa iyo ng katiyakan sa iyong kinabukasan hanggang sa eternity. Type mo tong regalong ito. Sino may gusto? Pakita sa kamay. Okay. Please, pakiusap ko sa inyo, wag na wag kayong aalis sa silid na ito o sa auditorium na ito o sa gusaling ito nang hindi nyo natatanggap ang regalong yan. Okay ba sa inyo yan? Okay? Kaya makinig kayong mabuti. Ang matulog, walang gift. Okay? Okay? Maliwanag? Okay, pakinggan natin na mabuti. Kaya ito po, tingnan natin itong regalo na ito. Ito po ay napaka-importante. At binalutan ho ito ng Diyos. At itong sabi niya, the record of the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Napansin niyo po ba, ito pong pasimula ng sulat ni Mateo. Ang si Mateo po, para maintindihan ninyo, siya po ay isang tax collector. Ang tax collector ay hindi po katanggap-tanggap yan para sa mga taga-Israelita kasi parang traitor yan. Ngayon ito sinulat niya kasi siya po ay sumunod sa Panginoong Hesus. At ang sabi niya, ito ang talaan ng mga salinlahi ni Jesus. Sa madaling salita, itong Jesus na ito ay isang historical figure. Okay? Ito po ay hindi ito isang katang-isip lamang. Hindi ho siya parang fairy tale. Naintindihan natin. Kasi yung mga fairy tale, naglaging pasimula niyan, once upon a time. Tama po? Kasi kung ang fairy tale po yan, ibig sabihin yan po ay inspirational. Pero ang Pasko po is more than inspirational. Ito po ay isang declaration ng isang katotohanang nangyari sa kasaysayan na kailangan ng desisyon ng isang taong nakakaalam. Naunawaan po natin. Kaya sabi niya, this is the genealogy of Jesus. Now look at this. The Messiah. Ito po yung napaka-importante kasi ito po yung inaasahan. Lalo na ng mga Hudyo ng mga panahon na yon who understood the Old Testament prophecies, the Old Testament prediction. Sabi ganoon, eto, darating si Jesus, the Messiah. They didn't even know that si Jesus yon. They were expecting the Messiah. Ano ba ibig sabihin ng Messiah? Pag sinabi ng Messiah, siya po yung anointed one. In the Old Testament, ang ina-anoint, priest, kings, and prophets. Yung priest, siya yung magre-represent sa iyo sa Diyos. Okay? Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos kasi. Kailangan may priest na lalapit para sa iyo. Yung prophet naman, siya naman yung magbibigay ng mensahe mula sa Diyos para sa iyo. Dahil hindi yung maririnig eh. Ngayon yung king, siya yung inanoint ng Diyos to govern para isa katuparan yung palatuntunan ng Diyos sa isang bayan. Nagkakaintindihan po na yun. Lahat ng yan na kay Jesus, pansinin po natin. Sabi ng Bible, bilang Christ. Sabi niya, una, patungo sa Diyos. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Wala raw makaparoroon sa Ama, kundi sa magitan ni Jesus. Pakisabi sa katabi mo. Siya lang ang paraan. Ibig sabihin, He is the only way to the Father. Walang ibang paraan. Now, sabi niya, siya rin din yung paraan ng Diyos patungo sa atin. God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portion and in many ways, pansin niyo sabi niya, in these last days has spoken to us in His Son. Ang paraan ng Diyos para makipag-usap sa magitan lamang ng anak,
whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. Tapos sabi niya, and He is the radiance of His glory, the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, and He will rain power for us. Ano sinasabi sa atin dito? Sabi niya, ito si Jesus. Now listen to this is something important. Kung itong Jesus na to, totoo, at itong Paskong ito na ating pinagdiriwang, yung kanyang pagparito, magdidesisyon tayo kung susunod tayo sa kanya o hindi. Kasi kung hindi siya totoo, wag natin siyang pakinggan. Walang kwenta lahat ng kanyang pinagsasabi. Kasi lahat ng yon kalokohan. Pero kung siya'y totoo at tanging paraan lang sa Diyos, kapag may iba kang paraan, kawawa ka naman. Ibig sabihin, mali yung sinusundan mo. Ganun kaseryoso ito. Kaya nga sabi ni Jesus, tinan niya, hindi lamang siya yung paraan ng Diyos patungo naman sa atin. Ang sabi niya pang ito, that you keep the commandment without stain or reproach until the appearing of the Lord Jesus Christ. And who is this Jesus Christ? Which will bring about at the proper time, He who is the blessed and only sovereign, the King of kings, the Lord of lords, who alone possesses immortality, dwells in approachable light, whom no man has seen or can see. To Him be honor and eternal dominion. Amen. So ano ibig sabihin ng lahat ng ito? Ito si Jesus, ito yung pinagdiriwang natin, yung kanyang pagdating. Naintindihan? Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Anong dapat daw sa kanya? Lahat ng karangalan, lahat ng, sabi niya, walang hanggang kaharian ay sa kanya. Anong ibig sabihin yan sa iyo at sa akin? Gisingin mo yung katabi mo, sabi mo, mamaya magpupuyat tayo ulit. Pag-isipan niyo mabuti, anong ibig sabihin yan sa iyo ngayon? Alam niyo, itong malungkot na maraming tao, sabi, hindi, gusto ko yan, si Jesus, okay yan, maganda yan. Pero sa totoo lang, relax ka lang. Pero what does it really mean to you when you say that He is the King of kings? He is the Lord of lords. Halimbawa, sa Old Testament, kapag naglilingkod kang nakasimangot sa hari, pinupugutan ka ng ulo. Pag nakikitang gaganong-ganong ka, parang naantok-antok ka, naglilingkod ka sa hari, pugot ulo mo. Yung iba sa inyo, pugot na ulo niyan. Listen to this. Sa lahat ng ginagawa natin, if He is the King of kings, how will you serve Him? Yun ang tanong eh. Tama ba? How will you celebrate our time together? Kaya ito po ang hamon sa atin. Now, bakit natin kailangan siyang dumating? Bakit kailangan natin itong hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon? Kung totoo ito, bakit kailangan? Kasi sabi niya, lahat tayo kaaway ng Diyos. And although you were formerly alienated, hostile in mind, engaged in evil deeds. Sabi niya, lahat tayo, ang ating isip, laban sa Diyos. No, laban sa Diyos. Teka muna, hindi naman lahat masamang tao ah. Listen to this. Yung minsan, yung mabuti sa atin, akala natin mabuti pa rin. Kasi sa mata ng tao, mabuti. Pero hindi necessarily mabuti dahil sa mata ng Diyos, maaring hindi. Kasi siyang standard. Parang ganito. Halimbawa, yung katabi mo, may ketong. Nandito ka, di kinakabahan ka. Nakakita na kayo may ketong? Hindi ba? Meron sumakay sa jeep, naalala ko, nakasakay ganyan, no? Nalaglag yung daliri. Dahil may ketong. Nakita nung driver, sabi niya, mama, bayad. Hindi na. Siyempre, nalaglag yung daliri. Siyempre mo, bulok na, nalaglag. Sabi niya, hindi na. So sabi nung may ketong, naku, salamat po, niyakap yung driver. Pakinggan niyo mabuti. Mabuti ba yun? Pagpa-express siya ng kanyang expression of gratitude. Mabuti yon, pero hindi mabuti dahil nakakahawa yon. Naintindihan natin. So sa madalas sa tako, ikaw may kumot ka, may ketong ka, hindi nakikita, nabunubulok na pala yung katawan mo. Nakita mo, giniginaw yung katabi mo. Awang-awa ka, hindi makatulog ng mabuti, ginaw na ginaw. Binigay mo ngayon yung kumot. Sabi pa niya, thank you. Sabi, hindi niya nakita nung nakita niya, sosoli mo, tama ba? Mabuti yung ginawa, pero hindi mabuti dahil nakakahawa. Ganun yan tayo sa mga Pilipino, ganyan tayo. Minsan, we are so proud. Papasok tayo sa eskwelahan kahit ang dami nating sakit, talagang nakakahawang sakit. And sakit, pakiramdam natin, diyan ko pinapakita yung aking totoong passion sa pag-aaral, yung aking dedication. Pero totoo lang, wala ka kasing malasakit sa kapwa mo. Kaya ka pumapasok, nakakahawa ka. Tapos yung mahahawaan mo pa, yung bagsakin. Lalong bagsak na. Tanong mo sa inyo, mabuti, masama? Hindi, masama yun. Kaya sinasabi ng Diyos, our mind are hostile, full of evil deeds.
Kasi Diyos ang nakakaalam kung tama yung ginagawa natin o hindi. Tayo nga mismo, hindi natin mismo alam kung ano yung tama at saka mali. Naintindihan niyo po ibig sabihin? No, tuloy tayo. Tingnan niyo. And sabi niya, for the mind set on the flesh is death, but the mindset on the spirit is life and peace. And sabi niya, because the mindset on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it's not even able to do so. Sabi niya, ang taong nasa laman, without the spirit, sabi niya, ang utak natin galit sa Diyos, palaban sa Diyos. Sabi niya, kahit gustuhin natin yung gusto ng Diyos, hindi natin kaya. Sabi niya ganoon, and those who are in the flesh cannot please God. Hindi niya pwedeng maluwalhati ang Diyos. Maraming sabihin niyo, teka, hindi ko nintindi sabi mo, Brother Bong, mahal na mahal ko ang Diyos. Pakinggan niyo ito, sasabihin ko sa inyo. Lahat tayo, hindi natin naintindihan ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Yung minamahal nating Diyos, yun yung Diyos na kinreate natin sa sarili nating isip at kinreate nating paniwalaan. Kapag yung Diyos na yan ay sumalungat sa gustuhan natin, sumalungat sa konsepto natin ng Diyos, galit tayo dyan. Hello? Ulitin ko lang. Minsan sabi natin, Diyos, I thank you because you always answer prayer. Tapos pag nakakarinig ka, sinagot yung prayer niya, hallelujah! Tapos kung ikaw na nagpe-pray, hindi sinasagot, labo ni God. Hindi siya sinasagot ang prayer ko. Hindi siya totoo. Nakuha mo? You are creating your own God. Ang akala mo yung Diyos na laging sasagot sa panalangin mo, yung Diyos na hindi ka bibigyan ng problema, yung Diyos na magliligtas sa lahat ng mga challenges mo sa buhay sa lupa. And I'm telling you this, hindi mo kilala yung Diyos. Hello? Kaya nga, maraming tao, sa isip nila, religyoso sila, mahal nila ang Diyos. Pero uulitin ko, sabi ni God, malalaman nyo pag sinasalungat na ng Diyos yung gusto ninyo. Okay po ba yan? Nagkakaintindihan tayo? Kaya nga naalala nyo si Paul, kausap si Governor Felix, nung na-express ni Paul na mayroong self-control, na hindi ka pwede makiapid, hindi ka pwede makipagtalik sa hindi mo asawa. Biglang sabi niya, saka natin pag-usapan yan. Type niya na si God, pero nung pinag-uusapan na yung mga bagay na, ayoko niyan, huwag natin pag-usapan yan. Biglang atras na. Kaya marami dito pagkagayan, alam mo, pag maghingi ng payo, naranasan ko na ho yan maghingi ng payo. Alam mo, Pastor, kasi ganito, Pastor, nakikisama ako, hindi ko siya asawa. Di ba, pinatawad na ako ni Lord? Pagka humingi ng tawad, pinatawad ka na. Di Pastor, ano dapat namin gawin? Maghiwalay. Ay, ang labo naman! Hindi tama yan! Lilipat na naman yan, ipupunta sa ibang pastor. Tapos bisa magla-love gift pa yan. I love you, Pastor. Ano dapat namin gawin? Lord, bayad na ito. Magsama kayo! Nakuha niyo sabihin? We are creating God in our image more than God who created us in His image. Kaya nga, pansinin niyo, may mga sumasamba, nasa labas lang, nakikiganyan, yung sigarilyo pa, kasi yung Diyos, they created their own God. Pag sinabi mo, yung Diyos walang impyerno, imposibleng may impyerno, mapagmahal ng Diyos, then you are creating your own God. You are not listening to what Jesus Christ is saying. You are not listening to what Jesus Christ is preaching. You are not listening to what He was telling us because He is the King of Kings, the Lord of Lords, worthy of all honor and power and glory and worship. Yun ang ating Diyos. Pero ano ang tiningnan natin sa ating mga sarili? We created our own God. Kasi sabi ng Lord, you cannot please God. Kaya, He had to come. He had to come because even if we want to, He had to come. Kaya alam niyo bang mayroong consequence ito? Ano sabi ng Diyos? For the wages of sin is death. Sabi niya, sino dito magtatrabaho? Okay. Pag nagtrabaho kayo, may bayad yan. Tama ba? So, bawat gawin mo may bayad. Sabi ng Diyos, yung kabayaran ng kasalanan mo. So, anong kasalanan ang posibleng naiisip mo? Halimbawa, kasalanan ba magsinungaling? Sino nagsinungaling dito? Ang kabayaran niyan, death. Death. Kaya mapapansin ninyo, sa physical area pa lamang, wala pang spiritual, lahat namamatay. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ko sabihin patay na yan. Kasi sabi ko, yan, kahit ano pang kalusog, kung gaano pa siya kalusog, kahit ang gandang katawan yan, mamamatay yan. Walang amount ng supplement na pwedeng tumigil para ikaw ay hindi mamatay. Kasi sabi nga ng recent studies, ang aging daw, disease. Ang totoo niyan, hindi mo mapipigilan aging.
Kahit na uminom ka, mag-exercise ka, totoo yun, makakatulong yun, parang seemingly to become healthy. Na para bagang haba ng buhay mo. May kakilala po ako, sabi sa akin, Pastor, nung bata pa kami, Pastor, mag-alaga ka, ano ka? Dati mataba ako eh. Sabi niya, ngayon medyo pa. Pero, dati sobra talagang taba. Ewan ko, naabot niyo yun eh. Di ba? Yan, tama, sabi nga, Pastor, mag-vegetarian ka, mag-exercise ka, para humaba buhay mo, Pastor. Sabi ko sa kanya, oo, pero gusto ko man, pero hindi ako talaga pumapayat. Sabi niya, hindi, Pastor, kailangan mag-ingat ka, ganyan. Siya, vegetarian, exercise, patay. At the age of 42. Sabi ko, grabe, ba't namatay yan? Alam niyo kung anong kinamatay? Sinagasaan ng eroplano. Baka hindi kayo maniwala. Paano nangyari yun? Nandun siya sa 911, yung sa tower. Siguro hindi niya alam, nagkakapilang siya, bigla aeroplano pala dadaan. Hindi mo hawak ang buhay mo eh. Kaya sabi mo sa katabi mo, tandaan mo to ha, lahat ng tao, pakisabi mo sa katabi mo, lahat ng tao, mamamatay. Sana'y wag naman ikaw agad. Sana wag ikaw agad. Kasi, yan ang katotohanan. Kaya nga, ang lahat ng tao nagwo-worry. Pansinin niyo, may pera ka, nagwo-worry ka. Bakit? Kasi maikli lang ang buhay ko dito. Kailangan matamasa ako ng lahat ng kaligayahan sa buhay na kaya kong matamasa. Tama ba? Kaya pansinin niyo, sino dito mga walang asawa? Huwag kayo mahiya. Bata pa naman kayo eh. Pero pansinin niyo, pag 18 years old ka, ang tapang mo eh. Gusto ko na mapapangasawa. Kailangan blue eyes, 6 feet ang height. Di ba? Blondie. Yan ang, tsaka mahal ang Diyos. 18 ka nun. Nung 24 ka na, wala pa rin ang liligaw. Biglang, okay na ang 5'8". Kahit brown, dark brown, okay na yan. Kahit brown eyes, okay na yan. Basta mahal ang Diyos. Di ba? 36 ka na, wala pa rin. Kahit mga 5'5", pwede na eh. Di ba? Basta may mata. Iba na eh. Biglang, basta may mata. Tapos pagdating ng 40, wala pa rin ang liligaw. Basta lalaki. Hindi, totoo. Bakit ka nagkakaroon ng ganon? Kasi nga, mamamatay kasi. Ibig sabihin, tumatanda na ako, wala pa akong asawa, so you're beginning to worry. Kasi kung walang kamatayan, ibig sabihin, hindi ka tatanda. Yung edad mo, kung pinakamaganda mong parte sa buhay mo, yun na yun, hanggang sa for the rest of your life, hindi mo kailangan mag-worry, walang nanliligaw. Kaya ang tao nagwo-worry sa lahat ng bagay sa buhay, kasi nga, mamamatay ang tao eh. Nagkakadinan tayo, kaya hindi mo pwedeng pigilan yan. Kaya nga nag-aalala tayo pag bumabagba ang piso. Nag-aalala tayo kung paano ng buhay namin, paano kakainin namin. Bakit? Ang karugtong niyan, kasi mamamatay ka. Diba? Pag natin kakainin, mamamatay tayo. Buti sana kung mamamatay agad, naghihirap pa. Kaya nga nagwo-worry, pag nagkasakit ka, magwo-worry ka na naman. Bakit ka magwo-worry? Kasi mamamatay ako, wala akong pambayad, wala akong pang-ospital, mamamatay ako. Why? Because of sin. Because we are separated from life. We are separated from the source of joy. We are separated from the source of peace. Alam ng Diyos. And we could not solve it. No matter what we do, hindi natin ma-solve. Nakuha ninyo? Kaya nga, God understands our needs. Kaya siya mismo ang pumarito. Kaya pansinin niyo sabi ng Diyos. Kaya ito, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy. Remember this, I'm not inspiring you how to live. I'm telling you there is a good news. Sabi niya, of great joy, which will be for all the people. Para kanino to? Para sa lahat ng tao. Nagkakaintindihan? Ano sabi niya? Hindi basta joy. Ano napansin niyo? Great joy. Kasi yung joy natin, hindi mo maintindihan. Masaya tayo ngayon, bukas mamaya, hindi na naman. Itong great joy na to, it goes beyond what the world can offer. Nagkakaintindihan? It is beyond our circumstances. It's a great joy. Bakit? Tuloy tayo. Sabi niya, for today in the city of David, there has been born for you. Who is this? A Savior, who is Christ the Lord. Sino nga to? Jesus, the Christ. Tama? Yun ang sabi sa genealogy. And here is Jesus Christ. He is born. Bakit siya naging good news? Bakit? Sabi niya, glory to God. Nung baawitan yung mga anghel. Glory to God in the highest. And on earth, peace among men with whom He is pleased. Now, ito po yung maintindihan. Yung peace at yung joy, lagi yang magkasama. You can never have joy if you don't have peace. Ang tanong, anong klaseng peace ito? Now listen to this.
Sabi na, imagine nyo, out of 3,000 years, more than 3,000 years of human history, ilang percent lang ang walang digmaan? 8% lang. 286 ang warless. Naalala ko, sabi pa nga ni Presidente Duterte, mukhang failure na yung tratado na pinusulong niya, sinusulong niya ang kapayapaan with the National Democratic Front. Napansin niyo ba yun? So sa madalas salita, hindi natin makakamtan yung ganong peace. So ito ba yung peace na tinutukoy ng Diyos? Obviously not. Hindi ito tungkol sa political peace. At hindi rin ito tungkol sa internal peace lamang. Alam niyo bakit? Yung sabi ng Panginoon Diyos, I came not to bring peace, but division. Wow! Now listen to this. Naging Christian ka, hindi ibig sabihin magiging sobrang wala ka ng problema sa buhay. And the truth is this. Once you become a Christian, your life will become messy, but peaceful. Paano nangyari yun? Walang exemption. Maraming problema. Lahat tayo may problema eh. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Mukha pa lang, dala-dala niya na minsan eh. Pero siya hindi. Masaya siya eh. Parang ibig ko sabihin, ako nga, dati nung bata-bata ako, pagtingin ko pa lang sa salamin, problema na eh. Hindi ko matanggap mukha ko eh. Aaminin ko sa inyo, hindi ko type ang mukha ko. Nung una ko nakita ang sarili ko sa telebisyon, diring-diri ako eh. Sabi ko, ano yung mukhang halimaw? Kaya nga ako nahamong magpapayat kasi nahiya ako sa Panginoong Diyos. Ayoko po kasi nung nakita ko po yung sarili ko na sa TV, nung unang-unang pagkakataon, ang laki ko po, mukha ako akong gorilya. Maitim, tapos yung buhok na hindi ginugupit. Kasi nga sa akin, ano lang ako eh, parang wala akong pakialam sa itsura ko. Yun nung nakita ko, sabi ko, Panginoon, baka hindi sila maniwala, akala na mamaya kinakain ko yung tights nila. Kaya papayatin mo ako, Lord. Sa awa ng Diyos, tinulungan niya ako magpapayat. Pumayat naman ako sa awa ng Diyos. Pero sa totoo lang, mukha pa lang problema na. Nakuha natin, tatapatin ko kayo, hindi lahat ng tao dito gusto niyo yung mukha ninyo. Hindi ko na patataasin ng kamay. Baka 3 lang ang hindi. Yun ang totoo. Kung sana kamukha ka man lang si ganito, ang dami nating hangad na kamukha, tama? Ngayon, itong ganda sabi ng Diyos, hindi yan tungkol dyan. Ito yung peace na ibig sabihin ito. Ito sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang ganda ho. Naalala yung kantang Hark the Herald? God and man reconciled. Yun yung peace na sinasabi. Isipin nyo, kung kaaway natin ang Diyos, hiwalay tayo sa buhay, the author of life, the very life. Wala tayo. Death ang ating kaharap. Tama? Ngayon, wala na tayong mapupuntahan. Siya may hawak ng lahat. Wala tayong kalaban-laban. But He is offering peace, reconciliation with us. At isipin nyo kung kayo ay ma-reconcile. Napalapit kayo sa buhay. What kind of life you would have? Kaya nga ho, tuwing ako po ay merong problema, salamat na lang, may kaibigan ako. Napansin niyo ba, pag may problema kayo, sino una niyo tinetext? Kaibigan na maaari makatulong, tama? Isipin niyo, yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, friend ninyo. At hindi lang basta friend, best friend. Pag-isipan niyo mabuti. Di isang tawag lang. Alam niyo, kaya ako pakiramdam ko isa na ako sa pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil marami akong pera. Dahil pag may kailangan ako at talagang kailangan naman talaga para sa kalwalatian ng Diyos, isang tawag lang sa Panginoon. Daig pa ang DHL at FedEx. Dumarating sa pagkakataong hindi ko maisip. Naalala ko one time I was talking. Nagle-lecture akong ganyan. Wala talaga akong kailangan ko talaga yung pera. Pero wala talaga, nagle-lecture. Nagsisingilan na. May singilan kami yung time na yun. Sabi niya, mamaya na lang ako. Would you believe, pagbukas ko ng computer ko, biglang may nag-email. Pastor Bong, pakikuha mo yung pera, may pinadala ako sa Western Union. Saan yun? Doon yun. Western Union. Saan yun? Doon nga yun. So, hindi ko po talaga alam. So, hinanap ko pa.
Pagpunta ko doon, hindi ko alam paano kumuha ng pera doon. Sabi ko, sino ba itong nagbibigay na ito? Tinik ko pa sa email. Tapos sabi niya, kunin niyo, ito po yung reference number. Tapos tinanong sa akin, taga saan po yan? Ay, malay ko. Sino yan? Ay, malay ko rin. Kaano-ano niyo? Hindi ko kilala. Sabi niya, kailangan niyo malaman yung address. Naku, tinignan ko ulit. Buti na lang, nandoon din, binigay na. Sabi nung kasama ko, grabe si God. Pag nagpadala ng uwak, grabe. On time. Nakakanilan tayo? Saan ka nakahanap ng ganyan? Alam niyo, sa totoo lang, kayo rin available sa inyo yun kung kaibigan niyo siya. Hindi ko sinabi, uy, wala akong pera. Minsan yung walang pera, lalo nag-e-enjoy kayo magkaibigan. Naalala niyo yung mag-asawa? Nandun sa McDonald's, tapos bumili, isang order lang. Sabi nung batang lalaki, sabi niya, pinagmamasdan niya, isang order. So sweet na sweet yung mag-asawa. Sweet na sweet. Sabi nga na, Sir, ang sweet niya naman, ang tatanda niyo na. That's the blessing of God. Ganyan pa, sabi ganun. Tapos isang order lang ang binili. Pinagmamasa ng bata, sabi niya, Sir, if you don't mind, I will buy you another order. Sabi niya, no. We share in everything. We share in everything. Ang sweet naman talaga nito. Ito na. Sabi niya, di kumakain na. Yung lalaki kumakain, nanonood may babae, nakaganyan lang, oh. Sabi niya, Sir, naawa naman ako sa kanya. I really want you to treat you. I want to buy another order. No. You don't understand. We share in everything. And sabi niya, tapos yung lalaki, kalahati, iniwan niya na para sa babae. Inom naman siyang ganyan. Tapos sabi, ano pang hinihintay mo? She's waiting for the teeth. Inantay yung ngipin. Kaya sila sweet eh. Sa matitinding pangangailangan, sama pa rin sila. Alam nyo, pakinggan nyo mabuti. Ang totoong saya ng buhay, wala sa karamihan ng possession. Naintindihan? Tandaan nyo sa biyahe, hindi sa haba, hindi nasusukat ng kilometrahe. Sinusukat yan kung sinong kasama mo. Isipin mo kung nagbabiyahe kayo, magkagalit pa lang kayo, mula elevator, hanggang parking, magkagalit na kayo, naglalakad kayo. Para ang tagal. Napansin nyo ba yun? Elevator hanggang packet lang yun. 2 floors lang. Ang tagal ng elevator. Magkagalit kayo eh. Tama? Napansin niyo ba yun? Tapos nagmamadali pa lakad nyo nun. Pero pakiramdam niyo parang ang tagal. Pero kung magkaibigan kayo at enjoy kayo sa isa't isa, naglalakad, holding hands pa kayong ganyan. Pagdating nyo, 10 kilometro na nilalakad nyo, magdating nyo dun sa 10 na, sabi, andito na tayo? Hindi natin na malayo ng oras. Di ba? Napansin niyo ba yun? Bakit? Dahil ba sa haba? Hindi, dahil sa kung sino kasama ninyo. And now imagine nyo, sabi ni Jesus, that is exactly what I want you to have in this life. And in eternity future, to be with me. Okay po ba yan? To be reconciled with me. And sabi niya, paano mangyari? Sabi ng Bible, look at this. And although you were formerly, tuloy natin alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds. Ano sabi ni God? Yet, He has now reconciled you in His fleshly body through death in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach. Para yan mangyari, para ikaw ay magkaroon ng totoong relationship kay God, sabi niya, kailangan maging banal ka din because God is holy. You need to be beyond reproach. You need to be blameless. Ang problema, hindi yan mangyayari. Tama? Kaya Jesus Christ had to come and die for you and me, that you will be declared holy, blameless, and beyond reproach. Kaya nung nakipag-isa ka kay Kristo, dahil sa Pasko, anong ginawa ng Diyos? Ikaw ngayon ay holy na. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, holy ka. Hindi huli, holy. Blameless, beyond reproach. Sabi mo, hindi yan mangyayari. Ang sama akong tao. Hindi eh. Yun ang sabi ng Diyos eh. He will present you holy before God. Ikaw nga, hindi mo makumbinsin sarili mong holy ka eh. Pero God is telling you, because of His death, you were made holy. Tama? Paano tayo makatitiyak na totoo to? Kaya nga, ang pamagat natin, Christmas is our assurance. Kaya yan totoo because Christ is our assurance who was born the first Christmas day. Kaya we have to believe and really enjoy God. Be joyful. Isipin nyo, wala ka nang biglang, totoo ba to? I am holy before God. Biglang, wow, yes. Baka sabihin nyo, yan pa lang yung title. Siyempre, introduction pa lang kanina. Now, gusto nyo ng gift?
ito yung, alalahanin niyo itong word na to. Gift. Gift. Remember the word. Grace, intimacy, faithfulness, tender-heartedness. Ulitin natin. Grace, intimacy. Repeat after me para maalala ninyo. Faithfulness and tender-heartedness. Let's start with the word grace. Bakit grace? Balikan natin. Alam niyo, pag binasa niyo yung genealogy, ganito yan. Yung iba ayaw. Ako nung first time ko mabasa yung Bible, nakita na kayo nung maliit na Bible, yung Gideons? Ano kayo doon? And Abraham begot Isaac. Isaac begot Jacob. Jacob begot Judah. Judah begot, ang bigat. Totoo, tinapong ko yan. Hindi ko naintindihan. Now, nung nakilala ko si Jesus, binasa ko ulit, amazed na amazed ako. And to sama pa, natin ito binabasa. Tingnan nyo ha. Abraham was the father of Isaac. Isaac, the father of Jacob. Yung word na bigat sa Greek, pag tinranslate nyo yan, Abraham was the ancestor of Isaac. Isaac, the ancestor of Jacob. Ganun yun. And Jacob, the ancestor of Judah and his brothers. Now, listen to this. Judah was the father of Perez and Zerah by Tamar. Perez was the father of Hezron, and Hezron the father of Ram. Ram was the father of Aminadab, Aminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon. And sabi niya, Salmon was the father of Boaz by Rahab. Lagi mo Boaz was the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse. Now listen, pagdating sa verse 6, Jesse was the father of David, the king. David was the father of Solomon by Bathsheba, who had been the wife of Uriah. Ano napansin ninyo? Here is Matthew wanting to present Jesus as the Messiah. Dapat kung gagawa ka na lang naman ng resume, dapat alisin mo na lahat ng mga makakasira sa kanya. Tama ba? Di ba pag gagawa ka ng resume, ipapakita mo lang doon yung magaganda. Naintindihan ninyo? Naalala ko meron pong nasilya electric ang mama sa uncle niya, sa generation niya, yung mama, nasilya electrica. Sabi niya, paano ko lalagay sa resume ko ito? Sabi niya, sa sobrang kagustuhan ng uncle ko na maupo sa isang upuang na pinrovide ng government institution. Sabi niya, kumapit siya doon ng mabuti hanggang sa ikinamatay niya na ito. Hindi sinabi na sila electrica. Ang sinabi niya, ang haba-haba pa. Para papaganda lang yung resume. But dito kayo matutuwa, bakit niya ginawa yun? Pansinin niyo ha, sa lahat ng resume, ang mga binanggit, babalikan lang natin. Tingnan niyo yung sinabi natin. Una, sabi niya, sabi niya, Judah was the father of Perez and Zerah by Tamar. Bakit kailangan si Tamar? Now, balikan ba natin? Si Ram, verse 5, Salmon was the father of Boaz by Rahab. Bakit may Rahab? Boaz was the father of Obed by Ruth. Now, pakinggan niyo mabuti. Tapos ito pa, sabi niya, Jesse is the father of David. David was the father of Solomon by Bathsheba. Napansin ninyo, may mga babae. Now, listen to this. Sa mga Hudyo, ang mga babae, outcast. Property ang tingin nila, kaya ako natutuwa kayo na kayo ay napapakinggan na ngayon sa mga panahon na to. Because of Christianity yan. Kasi noon, ang mga babae, ganito mag-pray ang mga Hudyo, salamat o Diyos na hindi ako hentil, hindi ako babae. Bakit? Ang babae, property lang ang turing sa kanila. Ngayon sabi ng Lord, eto binanggit, babae. Bukod pa dito, ito mga babae ito, hindi pa maaayos sa babae. Bakit nila sabi? Tingnan niyo to si Tamar. Naalala niyo si Tamar? Sino nakakalang kay Tamar? Pangalan pa lang ang sama na ng dating. Tamar! Kung taga Tamar. Buti sana kung Marimar man lang. Ito Tamar. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Itong si Tamar, para maintindihan, pag binasa niyo yung Genesis 38, si Tamar, ito yung nanloko doon sa kanyang father-in-law. Bakit niya niloko? Ganito pang laloko niya. Itong father-in-law may anak na si Er. Yung panganay na anak, namatay dahil masama siya. Hindi nagkaanak. Ngayon, sa kanilang kultura, dapat sasaluhin nyo na nakababatang kapatid. Para hindi mawala yung kanyang pangalan, yung karangalan ng kanyang pangalan. Si On, di dapat bibigyan ng anak. Ayaw. Ginawa niya ng paraan para hindi magkaroon ng anak. Ano nangyari? Patay din. Sa takot ni Judah, baka mukhang malas tong babae na to Lahat ng anak ko namamatay So yung anak niyong bunso, ayaw nang ibigay. Sinabi na sa kanya, sige bibigay ko sa iyo. Kasi bata pa, kaya hintay mo muna tumanda-tanda. Tumanda na, hindi pa rin binibigay. Ang ginawa ni Tamar, nalaman niyang itong si Judah pupunta sa templo,
nagkunwaring temple prostitute. Naalala niyo yung kwento? Tapos, sabi niya, para ano yan, bigay mo sa akin yung staff mo, bigay mo ako ng guya, tapos sabi niya ngayon, pagbalik mo, babalik ko sa itong mga staff mo. And sabi niya, sige. Sa madalit salita, nabuntis siya ng sarili niyang father-in-law. Bakit siya kasama dyan? Nagkakaintindihan, kung tayo nga ayaw natin sumama, pag nalaman nyo, halimbawa lang nalaman nyo katabi nyo, yan, alam mo yung babaeng yan, asawa ng ibang lalaki yan, hindi yan ang asawa niya. Tsaka iba-ibang lalaki siya naman yan. Anong sasabihin mo? Kadiri naman to, bakit nagsasimba dito yan? Bakit sumasamba dito yan? Tapos pataas-taas pa ng kamay, kadiri. Di ba ganyan minsan ang attitude natin? Hello? Yung iba nga nakakita lang ng suot na napaka-ikli. Grabe naman yan, nag-worship, ang ikli ng damit yan, grabe naman, grabe. Hindi mo nga naisip na baka nasabit yan sa elevator, napunit Basta hinusgahan mo na lang Nakuha ninyo, ganyan tayo. Si Tamar pa. Lalo na ito, si Rahab. Sino si Rahab? Naalala nyo si Rahab sa Joshua? Yung naalala nyo yung pinakawalan niya yung mga espiya? Ano si Rahab? Prostitute. Isipin niyo, prostitute kasama dyan. Tapos ano pa? Ito, si Ruth. Ano si Ruth? Kilala si Ruth, mabait yan. Pero, Moabita. Naalala niyo mga Moabita? Sila yung nag-cause ng kasalanan sa mga Hudyo para parusahan sila ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, walang Moabita, walang Ammonite na papasok sa templo ng Diyos. Sabi ng Diyos yun. Kaya, pero, si Ruth nakasama. Ito pa, si Bathsheba. Naku, kilala niyo si Bathsheba? Si Bathsheba, yan yung mahilig maligo. Bathsheba? Naalala, kaya nga nung naliligo yan, sa lahat naman ng lugar, doon pa sa lugar na makikita siya ni David. Kaya sabi doon, sino yan? Naliligo. Sabi ni David, naku, kanino asawa yan? Ang pinakamalungkot, sabi niya, itong asawa ito, na isa sa dakilang mga mandirigma ni David, si Uriah. Si Uriah kasama sa 30 na kaibigan ni David. Nung hinahabol si David ni Saulo, yan ang isa sa mga tagapagtanggol niya, si Uriah. Pero, inagawan. At dahil doon, namatay yung unan lang anak, kaya si Solomon ang kapalit. Kasama doon sa linya ng Panginoong Hesus. Bakit? Gustong sabihin ng Diyos sa ating lahat ito. Kahit anong sama mo, yan ang dahilan kung bakit naparito si Jesus. Naintindihan ninyo? Maaring kasi iba sa atin sabi, ay naku, masama ako, imposibleng baguhin pa, imposibleng maging banal ako sa harapan ng Diyos. Hindi sabi ng Diyos, sa totoo lang, kahit ano pa, ikaw pang may tuturing na sukdulang sama, sasabihin ko na sa iyo, yung biyaya ng Diyos ay kayang sakupin yan. Naintindihan? Now, listen to this. Kayo ba kung makakita kayo ng isang terorista dito sa loob na to, kakaibigan ninyo? At nalaman yung terorista, kakaibigan ninyo? Hello? Sino kakaibigan? Terorista. Tingnan nyo, hindi nyo kaya. Ano sabi ni Paul? It is a trustworthy statement, deserving full acceptance. Karapat dapat tanggapin that Jesus Christ came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. Bakit foremost of all? Kasi terorista si Paul. Pinapapatay yung mga Christians. Pinahuhuli yung mga Christians. At ang lahat ng kinalaban niya, yung pang dumusunod sa Diyos. And look at what he was saying. Ako na ang pinakasukdulang sama, pero niligtas ako. Di lalo na pa yung iba. Maaring sabihin ninyo, sobrang babaero ako, mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Pakigising mo yung katabi mo. Oo, kahit babaero ka kamo. Nagulat ako, babaero. Hindi, totoo lang. Ako mapapatawad pa ng Diyos. Naintindihan mo ba, Pastor, na ang dami kong kasalanan? Oo. Ako rin, makasalanan tulad mo. Mapapatawad pa ako ng Diyos? Oo. Pastor, hindi mo alam, nakapatay ako Mapapatawad pa rin ba ako? Oo. Naalala mo si David? Naalala mo si Pablo? Pastor, ang dami ko pong nagawa Ang dami-dami. Tawad ka rin. Yan nga, kaya nga nagdiriwang tayo ng Pasko Dahil Jesus Christ came to show us the grace of God that gives assurance of forgiveness. Nakakaintindihan? Kanina nga, kinikwento ni Pastor Peter. Grabe, naiyak ako nung sinikwento ni Pastor Peter. May nagpa-counsel sa kanya lalaki. Alam nyo, marami na ako narinig yung lalaki nagluluko. Ito ang nagluluko, babae. Nagpa-counsel, alam nyo ba, nung nagtapos ng counseling, lipas ng ilang panahon,
Yung lalaki, tinawagan pa ho yung babae. Sabi niya, wala kang magagawa para magbago pang pag-ibig ko sa iyo. Yung babae, ayaw makipag-iwalay sa boyfriend. Isipin niya, ayaw makipag-iwalay. Pero itong lalaki, sabi niya, kahit ano pang gawin mo, mahal kita. Sabi niya, at pinatawad sa biyaya ng Diyos. Alam niyo, yung babae, bumalik sa lalaki. Paglipas sa ilang panahon, tinanong siya, bakit mo nagawa? Hindi ko naintindihan paano kahibang na sumama ako sa ibang lalaki. Ninaya ako ang aking asawa. Pero yung kapatawaran na naramdaman ko, ibang klase. Hindi ko nakuha eksaktong salita. Narinig ko lang kanina, medyo nakatulog din ako eh. Hindi, biro lang. Para sabihin ko lang sa inyo, kapareho niya lang din ako. Nakuha ninyo? What I'm trying to say is this, ganun eksaktong sinasabi ng Diyos. Pinapako na siya, nang mismong ililigtas niya. Ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pakisabi mo sa katabi mo, walang bagay na magbabago sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Pakisabi mo, ayaw mo ba siyang kaibiganin? Sabihin mo, ulitin ko, walang bagay na magagawa kang magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Yan tawag dyan, grace. Ibig sabihin ng grace, hindi ka karapat-dapat, pero ibinigay sa iyo. Nagkakaintindihan? Now, tuloy tayo. Sasabi ng Bible, tingnan nyo naman, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya bakit? Dahil sinabi ng Diyos, pinatawad ka na. No, itong ganda. Hindi lang tayo pinatawad ng Diyos. Ngari, ang bawa ganito. Kunyari, nagkasala ka sa akin. Halimbawa lang, di maganda yung ginawa mo sa akin. Nasabi sa kanyo, alam mo, pinatatawad na kita, pero kung pwede lang, huwag tayo magsama ha. Huwag kang lalapit sa akin, pwede? Ha? Pero pinatawad na kita. Huwag kang magalala, hindi na kita papatayin. Pero kung pwede lang, malayo-layo ka sa akin, ha? Huwag kang lalapit sa akin. Pwede naman yun eh. Nagkakaintindihan tayo. Pero ang Panginoon, ibang klase. May salitang intimacy. Bakit? Tingnan niyo ha. Sabi ng Bible, she will bear a son. And you shall call him his name Jesus, for He will save His people from their sins. Sabi niya, ililigtas siya sila. Ngayon, paano niya ginawa yun? Listen to this, sabi ni Paul, for since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son. Tama? Sira na yung ating pakikipagkaibigan sa Diyos. Binalik niya through the death of His Son. Now, listen to this. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. What? Nagkasala tayo sa Diyos, pinatawad na tayo, namatay siya para sa atin, hindi lang para sabihin, patawad na, okay, pinatawad ko na kayo, okay ha? Hindi, sabi niya, gusto ko friends tayo. Close friends, intimate, magkaibigan. Kaya nga ang relationship sa Diyos, intimate. Pampasin niyo yung word na, Lord, Lord. Pag dinodoble yung salita, ibig sabihin, intimacy yun. For example, Abraham. Ay, ibig sabihin, intimate call yun. Kunyari, Jacob. Kasi niya lagi ginagawa ni God yun eh. My God, inuulit-ulit. Pero maraming tao, they pretend to be close to God by saying, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Ano sabi ng Lord? Depart from me, I never knew you. You doers of iniquity. Ano sinasabi niya? Hindi naman tayo close. Kaya ho, ito yung challenge ng Diyos. Ang totoong Kristyanismo, hindi yung, ay religious ako, nag-a-attend ako every Sunday, I'm doing my duty. No. Ang sabi ng Lord, ang totoong Christianity, kaya assured ka dahil friends kayo. Nagkakaintindihan tayo? Friends kayo, close kayo ni Jesus. Now, listen to this. At hindi lang ni Jesus, ni God. Now, kung kakampi mo si God, close kayo, ano sabi niya? What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Wala na tayong biglang, meron kang kalaban, meron galit sa'yo, meron kang problema sa buhay. Who can be against you if God is your friend? Nagkakaintindihan? Kasi kaibigan mo, wow, He is able to do everything necessary to save you. Kaya, He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Wala ka nang dapat katakutan because He is your best friend. In other words, wala siyang ipapahintulot na mangyari sa buhay mo na ikasasama mo. Sabi mo sa katabi mo, walang bagay. Sabi mo. Gisingin mo. Sabi niya, walang bagay. Sabi niya, walang bagay na mangyayari sa iyo na ikasasama mo. Di ba naalala sabi ni Paul, for all things work together for good for those who love God?
Tingnan niyo, ano nakakatuwa ito? Naparating niya, yung farmer, meron siyang isa lang kabayong ginagamit sa pagsasaka. Pero nyo nung gabi, tumakas! Nawalan siya ng kabayo! Takbuhan yung mga kapitbahay. Sabi ng kapitbahay, ang malas mo! Iisa lang yung kabayo mo, nawala pa! Tapos yung kabayo, hindi nila alam, sagot ng farmer, alam nyo, mabuti man o masama, Diyos lang nakakaalam. Para sa kanya, walang dapat problema dyan. Hindi niya alam itong kabayo lumabas, pumunta sa gubat. Nakasama ng iba pang mga kabayo. Dahil kasama niya ibang kabayo, may usapang kabayo. Siyempre, magkakasama yan eh. Nung gabing matutulog na, walang matutulugan, ano sabi ng kabayo? Saan ka matutulog? Dito! Gaya, usapang kabayo. Hindi ko alam yung kwento na ito, true story to, yung party na yun, hindi. So, sa magdalit salita, sabi niya, sama na lang kayo sa akin. Kailangan matulog tayo dito. Paggising sa umaga, ang daming kabayo. Dumalik doon sa farmer. Sabi niya, takbo na may kapitbahay. Ang swerte mo naman. Isa lang kabayo mo, nawala. Tapos kayo, dumami pa. Ang sabi niya, alam niyo, mabuti man o masama, Diyos lang nakakaalam. Dahil medyo wild yung mga kabayo, tinray ng anak. Nalaglag na pilayan. Siyempre, wild eh. Punta na naman yung mga kapitbahay. Ang malas mo naman, iisa lang anak mo. Napilayan pa. Sabi nung farmer, mabuti man o masama, Diyos lang nakakaalam. Nagkaroon ng digmaan sa China. Kinuha lahat ng able-body na lalaki na lumaban. Dahil pilay, hindi na isama. Takbuhan na naman kapitbahay, ang swerte mo naman. Yung mga anak namin, nandun sa digmaan, hindi namin alam kung babalik pa ng buhay. Samantalang anak mo, kasama mo. Ano sagot ng farmer? Buti nga sa inyo. Hindi. Buti man o masama, Diyos lang nakakaalam. Kapag Diyos kakampi mo, wala kang bagay na katatakutan na nangyayari. Because He will not allow anything, He will not allow, anything that will destroy you. Always for your good if you love God. Yun ang pangako niya. Kaya tingnan niya sabi ni Paul, for I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created things will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Sarap, no? Nagkakaintindihan tayo? Pero tanong ko, how intimate are you with God? Kaya minsan you are always doubting. Kahit na sinabi nila, ito assurance ko. Kasi hindi tayo intimate. Alam, nagkaroon ng pag-aaral, alam nyo ba, ang bawat tao daw, pag nagtatap ng telepono, dahil sobrang nang addict ng mga tao sa telepono ngayon. Napansin nyo, hindi sila lagi silang may hawak na phone. Minsan kahit may service na, hawak pa rin yung phone. Lagi nagte-text, Facebook, lahat. Nagkaroon ng pag-aaral, yung sobrang addict, mga 5,600 times a day na nagtatap sa phone. Okay? Nagawa sila survey. Yung mga average, mga 2,600 times. Ngayon, kung i-multiply mo yung 24 hours to 60, mga 1,000 plus lang yun. So in other words, almost every 30 seconds, ginatap mo yung cellphone. Kahit tulog ka, tinatap mo. Ibig sabihin, sobra kang sa phone. Ang tanong, how often do you tap God? Are you tapping God every minute? Ang malungkot na realidad, ang dami sabi, Christian, but they've never been intimate with God. Hello? Sino dito yung mga may girlfriend? Girlfriend or boyfriend? Pakita sa kamay, huwag kayo maya. Huwag kayo maya. Kahit kayo may asawa na, natanong ko sa inyo, di ba tawag kayo ng tawag? Di ba lagi niyong tinetext? Hello? Tama? Tama ba? Huwag kayo mag-alala pag asawa niyo na hindi na kayo tatawagan. May tawag, text and text. Bakit? You want that intimacy. And God is telling us is this. Kung kakampi mo si God, tiyak, yung pangako niya, ibibigay niya sa'yo. Dahil totoo siya. At paano ka nakatitiyak? Dahil faithful si God. Faithful siya. Paano ka natitiyak? Tingnan mo, sabi niya sa genealogy, the record of the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Hindi pwedeng kahit sino na lang sabi, ako yung Messiah. Hindi pwede. Ako yung Son of God, hindi niya pwedeng angkinin yan. Kailangan manggaling siya sa salinlahi ni David, sa salinlahi ni Abraham. Dahil yun ang nasasabi sa sulat, sa hula ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, in your seed, all the nations of the earth shall be blessed. Paano natupad yan? Sabi ni Paul, now the promises were spoken to Abraham and to his seed. He does not say, to seeds, sabi niya, as referring to many, but rather to one. And to your seed, that is Christ.
Sa madalit salita, kailangan si Jesus galing sa saling lahi ni Abraham kasi yun ang sinabi ng Diyos. From that seed, all nations will be blessed. Nagkakaintindihan tayo? Hindi pa pwede sabihin, I am the Son of God. I am the appointed Son of God. Hindi pa pwede. Tanong mo, ikaw ba'y galing kay sa saling lahi ni Abraham? Abay malay? Hindi. Nakuha ninyo? Hindi obra. Ngayon, tinan nyo, hindi lang yun. Kailangan, salin lahi na ni Abraham, salin lahi pa ni David. Pwede ka naman kay Abraham, pero hindi kay David. Kaya ito sabi ng Panginoon, when your days are completed, sabi niya kay David, you lie down with your fathers. I will raise up your descendant after you. You will come forth from you, and I will establish his kingdom. And sabi niya, he shall build a house for my name. I will establish the throne of his kingdom, look at the words, forever. Noon pa man, sinabi na, David, mula sa lahi mo, itataguyod ko ang kaharian ng walang hanggan. At saan nangyari yan? Sabi ni Isaiah, kinonfirm niya, for a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders. Kasi yung sinasabi niyang kaharian na yun, siya yung mag-govern. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. And sabi niya, and there will be no end to the increase of his government or of peace. And on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness. From then on and forevermore, the zeal of the Lord of hosts will accomplish this. Sinong gagawa niyan? Si Jesus. At alam niyo kung gaano ka-importante yan? Kasi si Jesus, noon pa lang nahulog ang tao sa kasalanan, ito na sinabi ng Lord. And I will put enmity between you and the woman, referring to the devil. And between your seed and her seed. Ano pansin niyo? Kaninong binhi? Binhi lang ng babae. And he shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. Walang taong pinanganak ng binhi lang ng babae. Laging may binhi ng lalaki. Tama ba? Tama ba? Paano mangyayari yun? Kailangan binhi lang ng babae. Kaya sabi ng Bible, balik tayo sa genealogy, sabi ng Bible, and behold, the virgin shall be with child, and shall bear a son, and they shall call him Emmanuel, which translated means, God with us. Ano sinasabi ni Lord? Siya lang ang sagot. Kaya nga, kailangan virgin birth. Hindi pwedeng dumaan ang lalaki sa magitan lang ng babae. Hindi yan matutupad ng sino man. Si Jesus lang. Okay po ba yan? Nasusundan ninyo? Now, tuloy tayo. Kaya sabi ni Paul, but when the fullness of time came, God sent forth his time. May timing. Sa madalit salita, mula sa simula hanggang sa huli, si Lord alam niya na yung mangyayari. Siya yung nakakaalam. Ilang taon yan binibilang? 1,000 taon, 4,000 years. Binilang yan bago dumating ang Panginoon. Lahat yun natupad. Bakit? Sinasabi ng Diyos, I am able, I am faithful to my promise, I never forget what I say, and I will accomplish it. Kaya nung sabihin ng Diyos na you will be reconciled with Him because of Jesus Christ, ang sinasabi niya, gagawin ko yun, tutuparin ko yun, dahil pangako ko yun, at kaya ko yung gawin. Nagkakatingan? Kaya pag pinangako ng Diyos sa iyo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Bakit ka mo? Kasi tinupad niya yun eh. Naalala ko may isang babae umiiyak, binabautismohan yung nanay niya. Sabi niya, ba't ka umiiyak? 19 ko pong pinapanalangin, 19 na taon ko pong pinapanalangin ng nanay. Nung 10 taon, suko na ako, ayoko na. Tapos sabi ng Lord, pray ka pa rin. 15 years, wala pa rin. 18 years, ayoko na. Nung 19th year, tumanggap ang nanay ko sa Panginoon. Kaya nung binabautisman, iyak ako na iyak kasi suko na ako eh. Totoo pala ang Diyos. Sumasagot sa panalangin. Ilang taon mo nang pinagpe-pray yun? Si Abraham, ilang taon ho? 25 years bago nagkaanak. Kuba na ho. 90 plus not 100. Pero mo, buntis ka na rito. Buntis ka pa sa likod. Ano sinasabi ng Diyos? Wala kasing imposible sa Kanya. Pag sinabi niya at gagawin niya, walang imposible sa Diyos. Amen po? Panghawakan mo yun. Walang imposible sa Diyos. Now, listen to this. Now, tingnan niya. Kaya sabi ng Bible, ito po, napaka-importante. Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. And crying, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Alam niyo, kung totoong Christian kayo at si Jesus na sa inyo, you will call upon God as your Father. Kaya automatic ang epekto ho sa atin na lumalapit tayo sa Diyos. Kaya ho yung mga tao na walang kagana-ganang mag-pray, walang kagana-ganang makipag-usap sa Diyos, baka
wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Hello? Napansin niyo ba yon? Ano una niyong ginawa nung kayo po ay naging Christian? Bigla niyong gustong malaman paano mag-pray? Gusto niyo malaman paano magbasa ng Bible? Gusto niyo makinig? Bakit? May uhaw na hindi niyo maintindihan nilagay ang Diyos sa puso ninyo. Na tanging Diyos lamang ang nakakapuno. Okay po? Nakakaintindihan? Kaya kapag ang tao walang gana sa Diyos, baka wala Espiritu ng Diyos. Okay? Now, paano ulit ito? Tingnan natin. Sabi, tingnan nyo naman, hindi lang basta virgin, kaya but kept her a virgin until she gave birth to a son. And he called his name Jesus. Sa madalang salita, si Joseph, nagtiis yan. Hinintay niya. Nung magkaanak, saka na lang niya ulit nga napakinabangan si Mary. Okay? And finally, paano mo matatanggap to? Kung ito totoo, how can I experience God's grace? How can I experience His intimacy? How can I experience His faithfulness? Di ba? Kasi para ma-assure ka ng reconciliation eh. Paano? Isipin mo katabi mo, sabi mo, alam mo, paano? Sabi mo. Alam mo, gising ka. Paano? You need to have a tender-hearted. You need to be tender-hearted. Ano ibig sabihin ng tender-hearted? Maraming Pasko na nagdaan. Minsan nakasanayan na natin to. Narinig ko na yan. Narinig ko na tungkol kay Jesus. Narinig ko na yan. Pero minsan ang tigasan ng puso natin. Ano hindi natin naintindihan? Alam nyo, to the point na tuloy pa rin tayo sa sarili natin buhay. Ano sabi ng Lord? Sabi niya nung kausap niya si Josiah, nung nabasa ni Josiah yung word of God dahil wala siyang kaalam-alam, ang sabi niya, nag-repent siya, iyak sa Diyos. Sabi niya, because your heart was tender and you humbled yourself before God when you heard His words against this place, against these inhabitants, and because you humbled yourself before me, tore your clothes, and wept before me, I truly have heard you, declares the Lord. Ano sinasabi ng Lord? Yung tender-heartedness, yung parang, Lord, dahil narinig ko ito sinasabi mo, Lord, Lord, gusto ko po talaga, inaamin ko po yung pangangailangan ko sa inyo. You need to be honest enough to admit your needs. Nakuha natin? Kaya nga, sabi ng Lord, tinanan niya sa Bible, itong do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. Itong regalo ng Diyos para sa lahat. Pero tatapatin ko sa inyo, hindi kayo lahat makakatanggap. Sample lang. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, paglabas ninyo, kunin nyo yung regalo nyo sa labas. Walang ganon ha, kunwari lang. Baka mamaya antayin nyo dun eh. Di ba? Halimbawa lang, meron akong regalo para sa inyong lahat, kukunin nyo sa labas. Yung iba sa inyo, halimbawa, hindi kinuha. Hindi mapapa sa inyo yung regalo. Nakuha natin, ganon din ito. This great joy is for all the people, but not everyone can experience it. Kasi hindi lahat handang tanggapin din ito. Kaya nga, paano tanggapin? Sample ng response, si Joseph. Joseph, her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly. Bakit? Ano ba nangyari? Isipin nyo si Joseph at si Mary, betrothed na. Ang ibig sabihin ng betrothed, engaged. Ang engagement sa Israel at engagement sa Pilipinas, magkaiba. Ang engagement sa Israel, para na rin kayong kasal. Hindi lang kayo pwede magsama. 1 year yon. Okay? Ngayon, the only way to separate that, kailangan i-divorce mo. Nakuha niyo? Kailangan pa ng certificate. Ngayon, ito si Joseph, dahil righteous siya, isipin mo lalaki ka. Nalaman mo, during that time na magkahiwalay kayo, engaged sa kayo buntis yung girlfriend mo. What would you feel? Sa babae, hindi nyo ito maintindihan kasi wala naman sa babae nakakababae ka eh. Walang ganon. Sa lalaki, nakakalalaki ito. Sinong lalaki yan? Hindi naman pwedeng mabuntis yan ng walang lalaki. Tama ba? Paano nabuntis yan? Kaya siyempre, paano? Sabi, di ko ito maintindihan, di ko ito kaya. Paano nabuntis yan? Paano naman? Paano ipapaliwanag ni Mary? Alam mo sabi ni Mary, hindi mo naintindihan, Joseph, nabuntis ako ni Lord. Ano? Ni-rape ka ni Lord? Gulping kaya kita. Isipin mo nga, yung sinasabi mo, hindi masasabi ni Mary yun na binuntis ako ni Lord. Ano ka ba? Parang, nakuha niyo ba yung sabihin? So ito, hirap, sabi niya, ito si Joseph ng Lord, ang labo nito. Kasi pwede naman niyang ipapatay na si Mary kasi pag nalaman na buntis yan, pwedeng stone to death yan. Kaya sabi niya, talagang, wag na lang, dahil righteous siya, wag na lang. Ano sinabi niya? But nung kinukonsider niya nang i-divorce si Mary secretly, an angel of the Lord appeared to him in a dream saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife. For the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. Si God na nagsabi, Joseph. Okay, baka yung nananaginip na sa inyo. Kala nyo kayo si Joseph. Joseph, huwag kang matakot kunin si Mary as asawa mo. Kasi yung baby dyan, from the Holy Spirit yan. Ha?
Ha? Ang sabi niya, she will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Now, tuloy tayo, sabi niya, and Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him and took Mary as his wife. Ano napansin niyo kay Joseph? Because he followed God with a tender-hearted heart, humbly accepted God's instruction. Anong ginawa niya kagad? Kinuha niya na kagad si Mary para pakasalan. Hindi na sila patumpik-tumpik pa. Kasi ang totoong pananampalataya, ang totoong humble heart, sumusunod sa Diyos. Nakuha natin? Now, paano naman si Mary? Punta naman tayo kay Mary para maintindihan natin. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man, whose name was Joseph, of the descendants of David, and of the virgin's name was Mary. Now, ito si Mary. The angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Ano yung word ng favor? Grace. Ano ulit ibig sabihin ng grace? Undeserving. Sabi niya, Mary, hindi ka karapat-dapat dito, pero I'm telling you now, God gave you this grace. Kaya pinili ka niya, hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi ikaw lang ang napili ng Diyos to be His instrument. Nagkakanindihan tayo. Kaya sabi niya ganoon, you have found favor with God. Sabi ni Mary, paano mangyayari yan? Look at this. And Mary said today, how can this be since I'm a virgin? Magkakaanak ako. Paano mangyayari yun? Virgin nga ako. So, ibig sabihin, hindi naman to parang si Mary, okay, good. Hindi. Teka muna, ang dami repercussion yan. Puntis ako, wala. Virgin ako. Pangalawa, pwede ako mapahiya, mapapatay ako. Laging kahihiyan yan. Sa panahon natin, yung mga babae minsan, hindi na nahihiya na nabubuntis bago ikasal. Kaya pansin nyo yung dati yung kanta, Here comes the bride, all dressed in white. Alala ninyo? Proud na proud sila yan, naka-veil yan. Just to show that they're pure. Eh ngayon, ano na? Here comes the bride, 3 months inside. Napansin nyo ba yun? Nakakatakot sa mga dating na panahon. Here comes the bride, baby beside. Nasa katabi na. Hindi, alam nyo, hindi ko sinasabing napakasama yung tao. Mali yun. Kanya lang, during that time, laking kahihiyan yun. They can be stoned to death. Nagkakadinihan? Ngayon, hindi ko sinasabing hindi na nakakahiya ngayon, ha? Ang sinasabi ko, kasalanan pa rin yun. Now, listen to this. Paano yan? Ano sabi ng anghel? And pagkatapos, in-explain ng anghel, ganito yan. And Mary said, behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me, according to your word. And the angel departed from her. Ano sinasabi ni Mary? Lord, napaliwanag niyo sa akin kung anong gusto ng Diyos. I totally surrender. Hindi ko na kailangan ipaliwanag pa kay Joseph. Suko na ako. Ano man mangyari sa akin, suko na ako. Yun ang sinasabi niya. Ang punto niya dito, kahit anong consequence, Lord, todo ako dito. Todo ako dito. So ano ibig sabihin? Now listen to this. Ito ang sinasabi ng Diyos. Sabi niya, ang sagot ni Mary, my soul exalts the Lord, my spirit has rejoiced in God my Savior. Kailangan ko ng tagapagligtas, nagdidiwang ako, sabi niya, for He has regard for the humble state of His bondslave, for behold, from this time on, all generation will count me blessed. Friends, ano sinasabi ng Diyos? Itong regalo ng Diyos ay para lamang doon sa mga taong humble. Alam nyo, nung bata ako, sabi na, ang Christmas para lang sa mga bata. Nag-a-agree na po ako ngayon. Alam nyo bakit? Sabi ng Bible, truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. Alam nyo, hindi ko sinasabi magbulag-bulagan ka. Ang sinasabi ng, after that God has explained it to you, after that you have heard this, anong tama mong response? Kung totoo siya, at siya yung hari ng mga hari, and He's the only way to God, at hindi siyang pinangahawakan mo, saan ang punta mo? Nakuha natin? Pero, kung hindi naman siya totoo, ay huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Sayang. Huwag nyo aksayahin na magpagtipon-tipon dito, magbasa ng Bible. Huwag nyo nang sayangin ang buhay nyo. Kasi nungalingan naman eh. Ang problema, paano kung totoo? At ako naniniwalang totoo. Dahil ito ang pinakamatibay na mayroong credential o credibility na sinusundan pagiging ng kasaysayan. Nakuha natin. Kaya nga ho, anong dapat mong tugon? Magpakumbaba sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, come to me all who are weary and heavy laden. Simple lang. Gusto niyo matest? Kung talagang nasa Diyos, asa Diyos. Nararamdaman mo ba parang pagod na pagod ka na, trying your best to be pleasing before God? Trying your best to be sure that you will go to heaven when you die? Na tinatry mo pero lagi ka nagfe-fail? Nararamdaman mo na ba yun? Kaya sabi ng Lord, alam mo, lapit ka na sa akin kayong mga napapagod at nabibigat ang lupa. And sabi niya, kunin niyo aking pamato
and you shall learn from me. Ano ibig sabihin ng pamato? Kasi yung timbangan, dalawa. Kailangan magsabay tayo. Ibig sabihin, kung magkaibigan na tayo, kasi how can two walk together if they do not agree? So you have to agree with me, and I will direct you. Sasama ka sa akin, sama tayong dalawa. Tama? So in other words, if you follow and you submit to God, you walk with Him. Yun ang totoong friendship. Hindi yung He will walk with you. You are to walk with Him. Okay ba yan? Now, tingnan nyo itong pangako niya. Learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ulitin ko, kung ang regalong ito will solve your biggest problem, which is sin, which is death, will solve your deepest hurt, will give you assurance of eternity, will give you as in joy and peace. Itong gift na to, tatanggapin mo? Ang pinaka-sane na response is to accept it. Tama ba? Tama ba? Pag di mo tinanggap, ano ibig sabihin? No, ito na yung offer sa'yo. Hindi pa tinanggap, ang tawag dyan. Sayang naman! Kaya nga sa impyerno, maraming gnashing of teeth. Sayang! Bakit hindi ko pa yan pinansin? Napansin niya? Now, malaking panghihinayang. You have to accept. Ano ibig sabihin na accept? You have a simple ABC. You have to admit that He is God. You have to believe that He loves you, that He is in control, and He can take even the bad things in your life and turn them around and bring good out of them because He's calling the shots. And finally, C, you have to commit the rest of your life to following His plan for your life. The purpose you are created for in the first place. You are to commit to that. Alam nyo, ang ibig sabihin niyan, nakakita ko ng tindahan, ganito sabi, under new management. Ang ibig sabihin ng pagtangkap kay Jesus ganito, Lord, I am under new management. Jesus Christ now is the manager of your life. He calls the shots and you just submit to Him. Okay po ba yan? Ang tanong, does He call the shot in your life? If you want this gift, and if you want to experience the assurance of Christmas, you have to receive this gift. His grace, to be intimate with Him, and to experience His faithfulness, you have to have a tender heart, to be humble enough to accept, Lord, be the manager of my life. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Alam nyo, kayong dalawa lang ng Diyos nakakaalam. Kausapin mo siya. Is He really the Lord of your life? Or naglalaro-laro ka lang tungkol sa Kanya, or you're just trying to be religious. God is not looking for your religiosity. He's looking for you to be reconciled with Him. And the only way is through Jesus Christ. Will you accept Jesus as the manager of your life? Habang nakayuko ang lahat at nakapikit, huwag mo tingnan katabi mo. It's between you and God. You have to make a decision. Huwag mo nang intayin ang marami pang Christmas na hindi mo man lang nabuksan at natanggap ang regalong binigay na sa iyo ng Diyos. Ang tagal-tagal na nito sa ilalim ng Christmas tree mo na hindi mo binubuksan. Ang regalong hindi nabuksan ay walang kwentang regalo. You have to unwrap it and you have to really experience it in your life. Do you want to experience this gift? Will you accept Jesus to be the manager of your life? That you can declare, I'm now under new management. Pwede mong ipanalangin ang parehong panalangin ginawa ko noon. Sinabi ko, Panginoong Hesus, pagod na po ako. Gusto ko po ng kapayapaan galing sa inyo. Ang kapayapaang ng pakikipag-isa sa inyo. Ang buhay. Patawarin ninyo ako. At salamat na kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay magmuli upang mapatawad ako sa aking mga kasalanan. At maging banal ako sa harapan ng Diyos, maging wala akong bahid na anumang bagay na ibabaling sa akin para hindi tanggapin ng Diyos dahil sa inyo. At Panginoong Hesus, pagharian niyo ang buhay ko. At tulungan niyo akong mabuhay ayon sa layunin na meron kayo para sa akin nung unang paman na nilikha ninyo ako. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoong Hesus, sa dakila ninyong pag-ibig. Salamat po. Amen. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Nakilala niyo ang bawat isang nandito sa silid na ito.
Pahintulot niyo po, Panginoon, na ang bawat isa bago umalis sa lugar na ito, na tunay pong buksan ang regalo ninyo sa kanila at ang kanilang mga puso upang tanggapin ang regalong ito ng walang pag-aalinlangan dahil kayo ang tanging pag-asa namin ng kinabukasan at kaligtasan sa kawalang hanggan. At kayo ang tanging daan patungo sa Ama. Salamat po, Panginoong Hesus, na kayo ang aming pinagdiriwang sa araw na ito. Amen at amen. Maraming salamat po at Merry Christmas sa inyong lahat. Jumpstart your spiritual journey by joining an online or offline small group. Go to ccf.org.ph/dgroup. Worship together with us via live stream here at 9 a.m., 12 noon, or 3 p.m. Philippine Standard Time. Join us at stream.ccf.org.ph. Want to find a CCF near you? Check us out at ccf.org.ph/locations. We are so excited you were able to join us today. God bless and see you next time.